Magandang umaga sa panibagong araw mga mare. Tara, samahan nyo naman ako magluto ng ginataang langka at paksiw na isda. Buti nga ni Ho, may hagdan naging obra si Nung Jimle kaya madali lang tayo makaakyat bahay. Ay syempre para makaakyat ng puno. Kagaya ngayon, magluluto ako ng langka. Hindi naman ako sila stickman na humahaba yung kamay. Itong langka pala ay tanim ni Lola. Karaang linggo pa nga ito pinapaputo sa akin ni Nung Jimle para hindi maugahong. Kumbaga masira. Sabi ko naman sa kanya na mamaya na lang. Naabot na ng ilang linggo hindi ko pa rin naasikaso. Kaya tiningnan ko kahapon ay may sira na nga. Kaya nag-decide na lang ako na kuhain na lang ito kaysa hindi na mapakinabangan. Isa nga ito ang pinakagusto kong ulamin, ang ginataang langka. Lalo kapag isahog mo dito ay baog, sardinas o hibi. Bale, binabalatan ko na nga pala ito. Madagta pa naman tong langka. Kalimutan ko ngang lagyan ng mantika yung espada ni Panday. Kaya medyo malagkit nga. Pero madali lang naman mawala tong dagta kapag lagyan ng mantika. Ginamit ko palang pangpunas para makuha yung dagta ay yung bunot ng yog. Pagkatapos nga hinugasan ko na nga itong langka. Kuha na nga ako ng 2 pirasong dahon ng saging. Kasi ito yung gagamitin ko para pangsapin sa tinuktukan nating langka. Kasi yung nigo namin ay nasira na nga. Bali, isinalansan ko na nga itong dahon ng saging para makapag-umpisa na nga akong magtuktok itlangka. Kinuha ko nga muna itong sira. Ito nga yung sinasabi kong ugahong, yung itim. Bali, pinaghihiwa ko na nga ito ng papino-pino. Charis! Dapat sakto lang, walang labis, walang kulang. Ha? Ano daw? Basta yun na yun. Bali, itong natira ay itapon natin kasi hindi na rin ito pwedeng isama. At ito na nga yung kinalabasan niya. Pagkatapos ko nga magtuktok ng langka ay naghanap na nga ako ng nyog para pang pagata. 2 pirasong nyog nga yung gagamitin ko para malapot talaga siya. Inalog ko nga muna itong isa at baka walang laman. Kasintabi lang nga sa may-ari nitong kanyugan, hihingi lang ako ng nyog. Bagong guntan ron nga ni nako niyang niyog para makapagkuskus ron nga ni ako. Ay syempre dapat doble ingat ba magbunot, baka magdulas mo alima, baka matusok kahit buruntan. Saya ba? Huy! Itinabi ko nga muna ito kasi sa bahay ko nalulutuin ito. Bali, pag uwi ko nga ng bahay, siguro mga 4 PM na ako nakauwi. Inayod ko na nga itong niyog para maisalang na nga itong ginataang langka natin. Sinabi ko nga muna itong unang gata natin kasi mamaya pa natin ilagay ito. Yung huling gata lang muna yung ilalagay ko at nilagyan ko na rin ng pangbalasa. Isinalansan ko nga muna itong kahoy bago natin isalang. Bale, bumili rin pala si Manang ng isda. Tawag pala dito ay lapis. Tama ba, lapis tawag dito? Masyadong mahal nga, 180 ang kilo. Hirapan pa nga ako maghiwa ng isda. Masyadong makapal nga yung balat niya. O sadyang wala lang talagang talim yung kutsilyo namin. Pamira lang nga kami makakaulam ng isda. Kadalasan talaga inuulam namin parate ay gulay. Pero kapag medyo luwag-luwag naman, bumibili din naman si nanay. Minsan, kalahating kilo. Pero kapag medyo mababa yung price, bumibili din ng 1 kilo. Tapos kapag pumupunta din yung jowa ko sa bahay, may dala din siya ng isda at iba pa. Inutusan ko nga yung kapatid ko na pukuhon ron ang mga sinampay. Si hapon na, nakailang ulit na nga ako mag-utos, pero ayaw sumunod. Kaya no choice mga mare, kung sugo akong tuman. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. Babush!